Felix po. Felix po. Hello po. So 4 p.m. So basically this day is Pasko, feast, the other. sabi ko baka may pamuan. Morning po. Kumusta? Morning Welcome po. to BSC. Tayong ilalagay sa first place ng ganun. Kailangan pagandahin natin. Kailangan seryosohin. Hindi ba nakakaya naman na yung quality, no? At saka yung expectation, no, sa atin. So, okay, mag-alala. Andiyan yung mga directors, no? Okay, Dr. Vargas, si Dr. Michelle Cabrera, sa ating Director for Instruction. Si Engineer Romina Katrina Bayaras Bernardo from the Philippines. Siya yung Director ng Admin and Finance and Board Secretary natin. Si Ma'am Jane, na-meet nyo na, no? Dr. Jane, siya yung sa Teacher Education Department Chair. Siya yung featurist namin. Outlet Coordinator. And Sir Leo naman, Sir Leo Banza, siya yung Director ng ARDET. Okay. Si Ma'am Mueng, Ma'am Dolly Castillo, siya yung Director ng Business Affairs. Yung kanina, baka nasa abroad to, yung si Ma'am Daryl, siya yung Director ng Internationalization, External Pages. Ito po yung sample namin. Pero may mga edits naman po na dito, hindi pa lang po namin na-update. Sinend po ni Ma'am J. Pero yung pictures po, ito po yung papalitan namin. Yung po yung mga kukuhaan po. Pumunta lang po muna kami na. For downloaded pa po kasi yan eh. Opo. Sige. Most of our visitors, laging tinatanong, nasaan ang mga stone house? Diba? Kasi yun ang, parang yun ang one or if not the main reason, one of the reasons nila bakit sila nagbi-visit ng Batanes, no? Aside from the honesty, yung stone house. And sad to note na marami nang hindi na-preserve na stone house. Diba? So yun ang naging kwan namin, naging hugot namin na try kaya nating mag-model ng isang Ibatan village. We marry yung preservation ng cultural heritage and pag-adapt ng science and technology. Magkakaroon ng mga stone houses dyan, ang source of electricity nila ay solar, ang water nila ay yung sa AGRF, tapos ang sasakyan nila dyan, e-trike. Yung smart agriculture nila dyan, greenhouses na para sa livelihood naman nila. Then yung sa study 5, kinamameng yun, no? May study doon na we also there's a need naman to help itong local communities sa livelihood nila. So matetrain sila using yung endemic, no, yung raw materials na nandun. So ang kagandahan nun, yung project na yon, napapreserve mo na yung culture, tapos na-involve yung community. One example ng involvement ng community is yung sasabi namin yung association, yung Kamanidungan, yung association ng mga nagro-roofing. Sila yung tinatap na mag-construct ng stone house. Sila din. So it's a means din ng livelihood nila, employment din, di ba? And lahat ng associations doon ay na-involved, even the Council of Elders. Nakakuha na kami ng free prior informed consent sa kanila, no? So, it's a 2-year project. Sana ma-model namin yung isang Ibatan village. And we also seek, if mailapit nyo kami kay Senator Pia, malay nyo kung mag-sponsor ng isang stone house doon. Ano po? Hadi-hadi kami na. Then may assessment pa. Okay, so anong meron? Competitible book, which is isa po si Dynasty Carriage na teacher. Dito pa
Conservation Heritage. Ngayon po is hindi ko sila to create that coffee table book. Maria, any additional? More on documentation na lang po kami actually and yung additional na dun sa mga Kailangan ano siya, authentic, tapos correct lahat ng mga information. So to do that, meron tayong tinatawag na process of free and prior informed consent. Mga tao yung pipicturean ko na papapirmahan ko namin sa Sige, no problem with that. security. Hindi po yung hinihiling siguro ng NCIP after madraft yung buong Oo. coffee table for validation. sa Validation. Mayor Richard Cabugao. Felix po. Senator na yung Futures Thinking, which is pinan po niya ng almost 3 years na po. So, coffee table book will be about heritage preservation and conservation. So, ida-document po ulit yung sustainable tourism na old house sa atin na Muchong. Then, yun po, with the other, si Sir Chong and Sir Jan Cobico, isasama din po namin. Nakontak na sila? Opo. Walang hinahawakan. Pero yung ang magpayong ka, Kanayi naman ang tawag. Kanay. Kanayi. ito yung Kanayi. sa perna o ganito. Bambala po kasi parang i-introduce siya sa DepEd para ma-incorporate nila sa studies ng mga bata. Or Ipatan tradition na culture and heritage na dun ina-embed lahat ng mga yan, sir. So, ang goal po ng, ng DSC is i-document po ito, no? Tapos, in the future, masama siya sa curriculum. Mga ganun po. Nasama na siya sa curriculum. Nasama na po siya. Sa mga may, enhance kasi may din ano namin nga. yung curriculum namin, ma'am. Kailan yung
nagkaroon tayo ng curriculum enhancement last year. 2023. After nang nagkaroon na kasi kami ng future sticking dev, cup dev last time. Tapos sa kanila ang cultural heritage, kaya na-integrate na rin ma'am dun sa na-enhance na curriculum ng teach. Tungkol sa nililigawan. Mga nakaparonino, sinabong kamasaw kaparonino, api na malapako na, susuyat no manawa, anawahay pamuan, asrayan irangan. Ituruan kami ni Mr. Castillo na maglagi dahil mayroon kaming libro. Pero maraming lagi doon, pero hindi namin alam yung tune doon sa libro. Aside from preservation, parang na-mention niyo po na gusto niyo siyang buhayin or bigyan ng panibagong meaning. Ay, yung balak namin dyan is, namin sa Spotify, gano'n. I-record. I-record namin. Digitize talaga. So, encourage yung mga kabataan ngayon na mag-compose ng kanta. Pero pag tingnan mo, ibang-iba talaga yung mga words na ginagamit. Yung ganun pong kalalim, ganun ka, Hindi na kaya. Curious na ako, kailan po nagkaroon ng decline? Doon po sa Ay, knowledge ng mula nung nagkaroon ng TV dito, nagkaroon Technology ng din. cellphone, internet, and then dumating yung mga turista, nag-iba na talaga. Yung the way nila buuin yung isang tula is sobrang lalim na Ivatan words na minsan pati kami na Ivatan parang nahirapan kaming intindihin kung ano yung gusto nilang sabihin. Parang although may literal meaning siya, pero in the back ng lyric mas malalim pa pala yung gusto nilang sabihin, parang gano'n. No raya no vino no as gaya litiditan. Good morning, everyone. Hi, I am Anastasia Vales Viola, a Ivatan cultural worker, and I am also concurrently an SP member of Batanes. O parang horoscope siya na hindi siya talaga, yung Pilaton hindi siya talaga gawa ng Ivatan. But the theory is, there were Ivatans who went to Manila, nangamuhan, and most probably sa mga Chinese, and then nakita nila yung practice nila about horoscope. So, a good Ivatan translated it and observed it, brought it to Batanes, and it spread. Parang, wildfire because it becomes a culture. Sabi nila, anong mawawala sa atin kung i-observe natin? And so it becomes a practice, especially in the preparation for wedding, preparation for planting, preparation for building a house. Yun. Okay na yung mananam. Sa akin, okay na yun. Shoot. At least, nano natin. Kailangan namin yung validation. Yung mananam ay pwede natin gamitin sa paper na ito dahil we are anticipating a kind of life that the future Ivatan would become because of the presence of technology, and of course this is now the digital age. We are anticipating the coming of another breed of Ivatans, and we expect that through this technology we can infuse and we'll never forget the treasure of the Ivatans, which is our very own heritage. No sadag no na di man ahapan ko
seryoso ang det ko. Apanaw din kanina